ay para na rin pong itindigin natin yung pagkilala natin sa ating Panginoon. Mahalaga po mga kapatid na tayo ay laging natututo sapagkat mayroong mga tao ginagamit upang may pahayag. Sabi nga sa Roma 10:17, ano sabi doon? Ngunit ang pakikinig, ano yun? Ano sabi doon? Roma 10:17. Ang bunga ng pakikinig ay walang Biblia kasi, kaya mahirap. Si Brother Vince. Kaya't ang sino mang kaya't ang nananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya't ang bunga ng pananampalataya, ay Bunga ng pakikinig. kunin natin dito sa ibang version, ha? Maganda. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapagpakinig lamang tayo kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo. Ano yung kinuha mo? Saan ang version niya? 10:17 po. Roma 10:17. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Roma 10:17. Yes po. At makapagpakinig lamang tayo kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Okay. Ayun po mga kapatid, purihin po natin ating Panginoon. Ayun po, ako po yung magbibigay sa inyo ng yung kopya. Magbibigay po ko sa inyo ng ating pag-aaralan. Nagbigay na po ako sa inyo. At ito po ay hindi ibig sabihin ay kayo pinatatamaan ko. Kasi po, kahit man sa amin, kami ay masasakit na pananalita ang narinig namin sa mga preacher hanggang sa ngayon. At kami naman, tuwan-tuwa kami sa ganong pamamaraan sapagkat doon kami natututo. Amen. Doon kami nahuhubog upang kami lumago para kami ma-develop. Hindi po ibig sabihin na kapag nagsalita rito ang preacher o ang nagtuturo, ay kayo ay pinatatamaan. Hindi po. Kasi po, para lang po tayo ay mahubog ng tuluyan. Amen. Hindi po kailangan isipin natin ang yung masasamang bagay na kapag may tumatayo na nagtuturo, ay hindi po kailangan tayo mag-isip ng ganon. Sapagkat mga kapatid, napakahirap po ng preacher. Napakahirap. Ngayon po, sasabihin ko lang po sa inyo, ay itong ating tatalakayin ay tungkol mismo sa ating gawain at tungkol sa ating sarili, tungkol sa ating paglago. Amen? Habang ako ay nagsasalita, titingin lang kayo riyan, huwag nyo muna bubuklatin. Huwag muna nyo bubuklatin. At pag binuklat ko, saka nyo buklatin. Dahil baka sabihin nyo, yun lang pa nasasabihin ni Brother Cesar, nabasa ko ng lahat eh. Ayun po. Ngayon, ang ating pong formation ay tungkol sa general formation to workers na pinadala sa akin. Meron ba kayo? Napadalhan ba kaya? Hindi kayo napadalhan. M.O.? Ikaw lang yan. At Wala kang mayroon po. dapat pala, naibigay ko ito sa kopya sa inyo, anak. Ito. Baka mamaya, ticket mo bigay mo sa akin, di ka makalipad bukas. With this great commission God has been given to you, you are being sent to Geneva, Switzerland on February 18, 2017 to give general formation to workers. Kaya po ito hindi ko gagawin. Dahil kapag hindi ko po ito ginawa, hindi po ako sumunod, pati na rin kayo. Amen. Ako po ay sumusunod din lang sa core group. Yun po kung ano yung sinasabi ng ECS, na alam kung kayo naman ang nakakausap niyan at kayo po ang nagre-report, ay kailangan kong sundin sapagkat ako'y sumusunod lang sa inyo. Ngayon po, punta na po tayo dun sa ating pag-aaralan. Ang ating pong topic ay tungkol sa
Matthew chapter 13, 54 to 58. Sister Juanita, may tanda na yan. Pakibasa mo. Yung Biblia. Matthew chapter 13. Ay, wala kang, hindi mo mabasa? Wala kang salamin? Wala, hindi ko dala. O, sino pwede bumasa? Okay, sino? O, Sister King, o, Brother Vince. Ibigay mo kayo. Matthew chapter 13, 54 to 58. Yung nakasulat dyan, yun po yung ating text. At ang ating pong topic ay, are you offended at Christ? 54. Sino? Para tayo madali. Sino nakakita na? Okay, sige. Laksan lang niya. Sige. English pwede po. Laksan mo si Matthew 13, 54. 54 to 58. Sorry, Bisaya. Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? And they took offense at him. But Jesus said to them, only in his hometown and in his own house is a prophet without honor. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Mabasahin mo sa Tagalog. Mateo chapter 13, 54 to 58. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng kanyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? At siya hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Kahit po hindi na natin paliwanag, naunawaan natin ha. Walang propetang tinanggap sa sariling bayan. Kahit nga ako, pag ako umuwi nung ako sa Batangas, nung ako'y nagtutok na doon sa libing ng nung nakaburol na nanay ko, hindi naniniwala sa akin yung mga kumpare ko doon eh. Dahil alam nila rin ang aking ginagawa nung una. Ang nakakapagtaka, nung ako ay nakatapos na mag-toast, saka sila naglapitan sa akin. At siguro hindi nila mapaniwalaan na ako yung nagsalita. Ganon din ang ating Panginoon. Ang Panginoon pa kaya, Diyos, ha? Kinatisuran ng tao, ng mga Hudyo. Ako pa kaya? Yung pa kaya ng ibang nagsasalita, o tayo katulad ng naglilingkod, ang Panginoon nga kaya eh. O, sinabi pang siya may kasalanan. Ngayon pa mga kapatid, ang ating pong topic ay, are you offended at Christ? Kayo ba, tayo ba, ay natitisod kay Kristo? Alam naman niyo yung salitang kinatitisuran. Kapag kinatitisuran ng isang tao, aba, yan ay iniiwasan ng tao. Diba? Iniiwasan talaga ng tao. Kasi po, alam ng ibang tao na yung taong yon ay may ginagawang masama. Hindi siya karapat-dapat na sumama sa kanila sapagkat alam nila na sila malinis. Ganun po yung kaisipan ng iba eh. Ganyan po ang ginawa sa ating Panginoon, ng ating binasa. Ngayon po, may kaugnayan ang Beatitudes. Ano ba yung Beatitudes? Yung sinasabi dito sa Matthew chapter 5 verses 1 to 12 na yung mapalad. It is the first public ministry of Jesus.
sa Mateo chapter 5, verses 1 to 12, at yung Mateo 11:6. Ano pong sinabi doon sa Mateo 11:6? Ang sabi po doon, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Amen. So ngayon, ito'y kakaiba at mapalad doon sa sinabi ng Mateo chapter 5, 1 to 12, sapagkat ang sabi po doon, mapapalad ang aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanilang kaharian. Pero itong Mateo 11:6, direct to the point kaagad ang sinabi. Kasi ba, para bang sinabi dito na mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Tapos na. Pero yung sinasabi doon sa Beatitudes, parang may pag-aalinlangan siya na sinabi niya, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos bago makakasama sa kanyang kaharian. Mapalad daw yung mga aba. O, mapapalad ang nahapis sapagkat aalinin sila ng Diyos. Hindi ba direkta? Naunawaan niyo ako. Pero itong Mateo 11:6, ang sabi po rito, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Mas madaling intindihin, di ba? Direct to the point kaagad yung kanyang pagkakasalita. Ngayon po, ito'y inihayag na si Kristo ay may sala, kaya kinatitisuran. Tiyak na may matitisod, kaya sinabi niyang mapalad ang taong hindi natitisod sa akin. Samantalang si Satanas dapat ang katitisuran, mga kapatid. Yan po ay nakalagay sa Mateo chapter 16:23, pero pwede mo rin basahin Mateo 16:21 to 23. Ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad, siya ay patungo sa Jerusalem at magbabata ng maraming hirap. Amen? Sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya, ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Ngayon, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan din, lumayo ka, Satanas. At langka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Makikita niyo po? Kasi po, doon sa kanyang pagmamalasakit sa ating Panginoon, ang akala niya makabubuti yung kanyang pagsasalita sa ating Panginoon. Ngunit iba ay yung espiritong nagsalita sa ating Panginoon sapagkat ang sabi niya, hindi para sa Panginoon yung sinasabi mo, kundi para kay Satanas. So ngayon tingnan niyo po mga kapatid ang ibig sabihin niya. Kasi po minsan, aalamin din natin sa ating mga sarili kung yung bang ating sinasabi, yung ating pong ginagawa, ay talagang yung ba ay galing kay Satanas o galing sa ating Panginoon. Kasi po, mainam na yan ni ating ma-discern. Malaman natin na kung talagang ito'y galing sa Diyos, we must accept it. Pero kapag ito'y galing sa demonyo, we must reject it. Di ba? Kasi po, may mga mabilis magsalita katulad po ni Pedro. Mabilis siya magsalita dahil yan po kung sa ano ba naglalagab-lab ka agad. Pag gano'n ang mga pagsasalita gusto niya agad pumapil sa Panginoon. Siyempre, they are the inner friend of Jesus Christ. Kaya, gano'n na lang ang kanyang pagmamalasakit sa ating Panginoon. Pero pinagsabihan din siya, nirebuke din siya ng ating Panginoon na hindi galing sa Diyos yung sinasabi mo, kundi sa masama. Kaya hindi rin siya nakalusot. Ngayon po, makikita natin yung mga pagbasa noong nakaraang Webes, ganun din po ang nangyari noon. Kasi po, yung nakaraang Webes, yung pagpapahayag ni Pedro kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ngunit, ito po yung kasagutan na sinagot naman siya ni Pedro, katulad niyan, sa pagmamalasakit niya, maganda yung sinabi tinanong ng ating Panginoon kung sino daw siya sa ayon sa mga tao. Ang sabi niya, sabi ng mga alagad doon, mga nandoon, hindi rin natin, may mga pasaway din doon, sabi nila, kayo po si Jeremias, Elias o isang propeta. Ngayon po, tinanong niya yung mga alagad, at alam niyo po ba si Pedro lang ang nakasagot doon? Pero sinagot siya ng ating Panginoon, Pedro, hindi mismo galing yan sa iyong karunungan, by your flesh and blood. Ngunit ito ay dahil sa espiritong lumulukob sa iyo. Yun po ang ibig sabihin. So may pagkatapos po nung kwentong iyon, pumasok po doon yan
nirebuke ng ating Panginoon si Pedro sapagkat sinabi niya na siya pahihirapan at papatayin at muling mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Kita niyo po mga kapatid, ang sabi niya, ang makikita natin sa aral ng Biblia na si Pedro nung una ginamit ng Espiritu na maipahayag na ang Mesiyas ay ang ating Panginoong Sos. Maganda, pero itong sa kauli-ulihan, ginamit din siya ni Satanas. Nakuha niyo ba ako? Amen. Pwede tayong gamitin ng masama. Pwede tayong gamitin ng mabuti. Nasa sa atin lang yon. Kung tayo umaayon doon sa kahit nadidesign naman natin yun eh. Kapag alam natin ang ating sasabihin ay makakasama sa ating sarili o makakasama sa ating kapwa, hindi galing sa Diyos yun. Hindi galing sa Diyos yun. Kasi yun po yung sinasabing konsyensya. Yung power of conscience natin, kapag ang sinasabi po natin ay maganda, ay talagang galing sa ating Panginoon yun. Masasabi natin, pwede nating sabihin para hindi maging kaguluhan ng ating kapwa. Ayun po, ano po sabi pa dito? Maraming paraan paano matitisod ang isang tao. May natitisod din dahil sa mga mata o dahil sa mga kamay at may mahahalay na pagtingin sa babae. Ito ay pakikiapid na. Kung ang kamay o mata mo ay nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo at dukitin yung mata mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buong katawan ang itapon sa impyerno. Makikita po natin yan sa Mateo chapter 5, 28 to 30. Amen? Ngayon po, pakibasa po, ito pong sa Roma 14, yung sinasabi dito, sa Roma 14, mahaba po ito, yung po yung tungkol sa persecutions, na sinabi dito na huwag na tayong humatong sa isa't isa, sa halip, iwasan na natin tayo maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Romans 14, sa persecutions, sa kapwa kapatid, may natitisod dahil sa paglaganap ng iniquity. Ano ba yung iniquity sinasabi dyan? Yung po mga kasamaan, yung mga katampalasang ginagawa ng isang tao. Mabigat na sala ang ibig sabihin. Sa Mateo 24, 12 to 30 naman, ang kasama ay lalaganap, anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At mayroon din natitisod dahil sa hindi answered prayer. Di ba? Kasi kapag hindi na na-answered prayer yung isang tao, minsan, nawawala na yung sa gawain. Natitisod na yung sa iba. Sapagkat alam niya na na-answered prayer yung mga kasama niya. Pero bakit siya? Tinatanong niya sa sarili niya. Bakit hindi siya na-answered prayer? Ngayon, but in Matthew 11:6, again, it says that Christ is an offense, katitisuran. And this is the starting point na talagang totoo, simula ang katotohanan. Why? Bakit po? Si Kristo ang katitisuran. Nakakatisod ba talaga si Kristo? Naunawaan ba niyo ako? Amen. Ha? Para kayo tulog. Hello? Ako natatakot pag ganyan eh. Mga ako salita dito, ikay tulog. kasi alas 9 eh. Si Kristo ang katitisuran. Nakakatisod ba talaga si Kristo? Paano ba nakakatisod si Kristo? Di ba sabi ng Bible, siya ay maingat? Bakit po? Maingat siya dahil yung mga pasaway, ano ba yung mga pasaway? Yung mga nakikinig lang sa Kanya, they want only to trap Jesus in His words, no? Sabi niya, pasaway ay nakikinig lang sa Kanya at tumahanap ng pagkakataon na siluin siya sa Kanyang sinasabi upang akusahan ng ating Panginoon. Hello? Amen. No response? Hello? Hello, hi naman. God is good. All the All the time. God is good. Hallelujah. Bubuhay na rin ang dugo. Ngayon, sa 1 Corinthians chapter 1:23, it says that Christ is a stumbling block of offense. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Yan po sinasabi dyan ng Biblia, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga hintil. Bakit po sinabi? Roma 9:33. Ayon sa nasusulat, naglagay ako sa Sion ng isang
batong katitisuran, isang malaking batong kanilang kararapaan. Ngunit hindi nabibigo ang sa kanya'y nananangan ang dahilan kung bakit di nila matanggap si Kristo at siya'y kinatitisuran sapagkat hindi siya mapaniwalaan sa kanyang paghihirap. Bakit? Dahil po mga kapatid, alam ng mga tao yung human standard ng ating Panginoon. Siya po ay anak lang ng karpintero. Mahirap lang. Kasi po mga Hudyo, ganyan po mga Hudyo. Kapag ikaw hindi maganda sa lipunan, yung iyong kinuugnayan, ay nako, katitisuran ka talaga. Di ba ganun din sa Pilipinas? Ay kapag wala sa abroad kapag wala sa abroad nung dati-dati wala pa sa abroad nagbibigayan pa ng ulam. Sa kabila, yung magkakapatid magkakapatid na yan meron akong magkakapatid din nabibigay ng ulam. Ngayon napuntahan sa abroad, pare-pareho yung magkakapatid. Ay ngayon naglaki yan ng bahay. Ay nagtaasan lang ng mga bakod. Ay ngayon naghahatiran ng ulam, hindi na makapaghatid dahil aakad ka pa. Hindi na rin sila nagkakatawagan, hindi naman lang nagkakumustahan. Bakit? Nagkakaroon sila ng katitisuran sa bawat isa. Dahil kasi lagi silang pataas ang pataas at ibig nilang maabot na nila yung, ayun ko kung anong inaabot nila. Yun ang mahirap, hindi nila alam kung anong inaabot nila. Mamaya mamamatay na rin sila. Amen? Amen. Katulad din natin. Ngayon po mga kapatid, ang sabi po dyan, ano-ano nga ang mga sinabi ng mga Hudyo kay Kristo? Una, si Kristo ay isang tao lamang. Marcos chapter 2, 1-10. Nang nangangaral si Kristo at napakarami ng mga taong nakikinig sa Kanya, may dinalang paralitiko at di sila makapasok doon sa bahay. Dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila yung bubong sa tapat ni Jesus at inihulog ng 4 na katao ang paralitiko mula sa bubong na nakaratay sa higaan. Alam niyo yung pagbasa niya? Nakalagay po yun, nakalagay po. Ngayon po, at nakita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig at sinabi niya sa paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Yun. May nakaupo roong ilang eskriba. Yung sinasabi ko, maingat nga siya pero hindi siya nakapag-ingat dito. Nasabi dito, may anak, pinatatawad na kita sa iyong kasalanan. May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Si Jesus talaga ng tao. He is divine, but He is also human. Nung bumaba na siya, tao na siya. Ngayon po, kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Amen? Amen. Hindi nga siya pwede magpatawad dahil Diyos lang siya. Secondly, siya ay anak lang ng karpintero. Mateo chapter 13, yun, binasa natin 53-57. Siya ay nagturo sa sinagoga at nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba't siya ay anak na lang ng karpintero at si Maria ang kanyang ina? Kilala na rin na si Maria. Sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid at ayaw nilang kilalanin siya kaya't sinabi sa kanila ang propeta'y ginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. Pangatlo, and thirdly, Christ ay lumalapastangan daw sa Diyos. John 10:30-33. Nakalagay doon. Wala kayong Biblia John 10:30-33. Ang sabi po doon, na sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin siya, sapagkat nagpapanggap siyang Diyos. Kita niyo? Katitisuran siya, nagpapanggap siyang Diyos, at ito'y isang blasphemy, pagkat nilalapastangan niya ang Diyos, at gayong siya naman ay tao lamang. Nakuha niyo ako? Sinulat ko na lang po dahil kasi po napakahirap mag-explain Baka pa ako saan pumunta-punta mahaba po. Hindi sila naniwala sa kanya nung una
Kaya yan ang nangyari. Bakit ba natitisod sila kay Kristo? There are three reasons. There are three reasons why the Jews were offended at Christ. Una, because of His works. Dahil sa kanyang mga gawa. Dahil sa kanyang salita, siya ang katotohanan at sa kanya ay walang kasinungalingan. Ang kanyang sinasabi ay katotohanan. John 8:45. Anong sabi doon? Ngunit ang sinasabi ko ay katotohanan, kaya't hindi ninyo ako pinaniniwalaan. John 6:60 to 61. Ang kumakain, sabihin ba naman ng ganito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli kong bubuhayin sa huling araw. Verse 55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Nang marinig nila ito, ang kanyang mga alagad, mabigat na pananalita, sabi nila. At hindi nila matanggap ito. At sila'y nagbulong-bulungan. At kaya't sinabi ni Jesus, dahil ba rito'y tatalikuran na rin ninyo ako? Kung ano man ang sinabi sa atin ng tao, kung di naman talaga totoo, ay manatili tayo. Pero kung totoo, ay tanggapin natin para walang gulo at makalaya tayo sapagkat yan ang katotohanan. Amen. 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 Hello? Hi. Hindi na naman sasagot Ayun po. Pangalawa, because of His characters. He is righteous. Siya talaga yung matuwid. At lagi niyang pinahayag ang kanilang, ano yun? Ano sinasabi niya lagi sa mga escriba at Pariseo? Sister Alice? Mapagpaibabaw. Hipokrat. Ano sa Tagalog yan? Ito. At yung kanilang mga kasamaan na kanya namang sinabi talaga sa mga Hudyo na siya ay Samaritano. Sinabi naman ng mga Hudyo siya, bakit po sinabing siya ay Samaritano? Ano pong ibig sabihin ng salitang ito? Sapagkat mga kapatid, ang Hudyo, Samaritano, mayroong pader sila. Hindi sila magandang treatment noong kapanahon na ng ating Panginoon. Kaya ngayon, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ikaw ay Samaritano at wala silang magandang treatment sa isa't isa. Pero ganoon pa man, wala silang makitang mali sa ating Panginoon. Kahit siya ay pinaparatangan ng ganon, hindi siya umimik. Kaya niyo yan? Hindi. Kaya niyo yan? Hindi. O talaga naman meron kayong ginagawa may umiimik pa rin. Pero kung ating Panginoon, ganyo, kahit siya ay kinatitisuran na talagang alam niya wala siyang sala, hindi siya umimik. Hindi siya pumubwelta. Pero kapag tayo pinagsalita ng ganon, sasabihin mo, mamaya meron kong pagkakataong masasabi ko rin sa iyo yung hinanakit ko sa iyo. Di ba? Ganun tayo. Hindi katulad ng ating Panginoon, di ba? Hello! Hi! Mamaya ka sa labas. Pangatlo. Because of His words. Because of His characters. Nasaan na ba tayo? Works. Because of His works. Yun pala, words yung una. Bago yung works. Ang mga himala ay nagpapatunay na siya ay sinugo ng Diyos. Sino nga ba makakagawa ng mga himalang yun? Ng mga tanda, himala at kababalagan na nakasulat dyan. Diba, sabi ko mga kapatid, may napuntang mga alagad doon. Sabi nila, ikaw na ba talaga yung Mesiyas na aming pinakihihintay? Alam niyo po ba yun? Yung mga alagad na pumunta roon ay sinugo ni Juan Bautista. Alam niyo po ba si Juan Bautista ay ipinanganak kay Jesus at siya po ay may alagad din. Kaya po hindi po natin napapagbawalan yung meron pong baptis. Kasi po yun po yung mga tauhan talaga ni hanggang ngayon. Mga followers po yun ni Baptist. Ngayon po, ang ibig po sabihin noon, pinapunta ni Juan. Yung kanyang mga alagad, itanong nyo, kung siya na ba talaga yung Mesiyas. Then nakakulong na si Juan sa pagsasabi ng katotohanan na yung sinabi niya kay Philip, kay Herod Philip na anak ni Herod, na sabi niya hindi mainam na kasamahin mo yung asawa ng iyong kapatid. Kaya si pinulong sa pagsasabi ng katotohanan. Kita niyo yan? Sa pagsasabi ng katotohanan, kukulong kayo, kaya niyo yan? Pero yun, ginawa yun ni Juan Bautista, pinuputok pa siya ng ulo.
Ngayon po, ang nakalagay po dito, pero ang